Dito, magsasolve tayo ng differential equations gamit ang calculator. Apat na steps ang kailangang gawin. Una, isulat muna sa ganitong form ang differential equation. So, pinaghiwalay si dx tsaka si dy. Posible lang ito kung first order yung given na differential equation. So, isa to sa mga limitations ng technique. Ano ba ang special sa form na to? Pwede kasing isipin na isa yung total differential ng isang function na constant. So, yung m na kapartner ay dx, nagko-correspond dito sa partial ni f with respect to x. So, pwedeng isipin, may ganong function na nag-exist, function of x and y, na pag kinuha yung partial derivative niya with respect to x, yun si m. Similarly, si n, na yung kapartner ay dy, nagko-correspond dito. So, pwedeng isipin na pag kinuha yung partial derivative ni f with respect to y, yun si n. So, kailangan lang hanapin yung function na to kasi yun na rin yung solution ng differential equation. It has to be a constant kasi 0 yung total differential. Before we proceed, just some comments on notation. So, pwede nang tanggalin natin yung functional notation na yan, yung xy. Ganito na lang yung differential equation. Yung total differential naman, pwedeng isulat like this. But this is an even more compact notation, yung subscript notation for partial differentiation. F sub x, ibig sabihin lang ito yon partial of f with respect to x. F sub y, partial derivative ni f with respect to y. So, going back to the idea na si m nagko-correspond sa f sub x and nagko-correspond sa f sub y, mula sa equation na to, pwede nating isolve yung derivative, yung dy over dx. So, it's negative m over n or negative f sub x over f sub y. And mula sa equation na yan, we can extract this. Ito talaga ang kailangan natin. Dito iikot yung mga susunod na steps. Yung step 2, nakabase dito sa left-hand side. Yung step 3, babase dito sa right-hand side ng equation. And yung step 4, basically, i-compare lang yung mga values nila. Ganito yung details. So, ang step 2 ay kukomputin ito. So, pipili muna ng values for x and y. Dito a, b. And then, iso-substitute doon kay m and n and i-divide sila and that's it. Now, yung m and over n na yan, it represents negative dy over dx, kagaya ng nakita kanina sa equation. So, yeah, ganun lang. Ito yung step 2, m over n. Step 3, ito naman yung kukumputin, f sub x over f sub y, na in-evaluate at the same values na napili kanina for x and y, yung a, b pa rin. And again, this represents negative dy over dx. So, dapat equal to sa m over n. In fact, yun yung essence ng step 4. I-compare lang yung values nito sa m over n, but we'll get there. So, gagawin ito for all the choices. So, clearly, mag-work lang yung technique for a multiple choice question exam. So, dapat may choices. Evaluate yung values nito ng lahat ng mga choices. Ngayon, for some reason, 2 or more of the choices end up having the same value ng fx over fy. Pag nangyari yun, palitan lang yung a and b. So, balik lang sa step 2 and then you just go through the steps again. And hopefully, this time, unique na yung magiging values ng bawat choice. Ibang value ng fx over f sub y. Bago actually ma-compute yan, dapat ma-identify mo na ano yung f. So, dapat isulat mo na yung mga choices na in this form. Ano ba yung form na to? Na i-isolate lang yung constant dito sa isang side ng equation. That way, yung matitira dito sa kabilang side ay some function of x and y. Yun na si big F. It doesn't matter ano yung constant dito. Pwedeng 0 yan. As long as it's a constant. Pwedeng may constant din dito sa side na to. Okay lang yun kasi pag kinuha yung derivative with respect to x or with respect to y,
Mag-0 lang naman yun. So yeah, as long as constant dito, okay na yun. And once na identify na si big F, then makukuha na pwede nang kunin yung derivatives niya with respect to x, with respect to y. And ito na nga yung step 4. Kukompare yung value nito dito sa m over n. Yung choice na yung value nito nag-match dito sa m over n, yun yung tamang sagot. Again, recall na yung mga to, they represent negative dy over dx. In particular, ito yung negative dy over dx ng given na differential equation. So, makukompute ito mula sa given dE. Ito naman makukompute mula sa mga choices. So, parang ito yung mga dy over dx, negative dy over dx ng mga choices. Basically, step 4 is pinagmamatch lang yung mga negative dy over dx. Summarize. Unang step, isulat lang sa ganitong form yung given na dE. M dx plus n dy equals 0. Step 2, computein yung m over n. Once na-identify na si m tsaka n, divide sila and evaluate at chosen values for x and y. Dito, yung x ay a, yung y ay b. So, substitute lang doon kay m and n and divide sila. Step 3, ito naman yung kukumputein. Fx over fy also evaluated at the same values na pinili, yung ab. Ano ba yung magandang piliin na values? Something na convenient, yung maliliit na numbers lang. But something na mag-work. In the case na hindi mag-work, palitan lang. Basically, yun lang yung gagawin. Just try different values. Ano ba yung mga posibleng mangyari? Pwede kasing division by 0 or yun nga, yung 2 or more of the choices, pwedeng same yung value na makuha. Maging same yung value in fx over fy. So, yun yung mga ways na hindi mag-work yung napiling AB. So, palitan lang yun. And then, just go through the steps again. So, yeah, ito yung step 3, fx over fy. Bago makuha yan, isulat muna sa ganitong form yung mga choices. I-isolate lang yung constants isang side ng equation and that's it. And finally, imamatch lang yung nakuha sa step 3 sa step 2. And yung choice na yung fx over fy, nag-match doon sa m over n. Yun yung tamang sagot. Ngayon na na-establish na natin yung technique at yung basehan ng technique, gamitin natin yun para ma-solve yung differential equation na to. Isa talaga tong variable separable differential equation. Ito yung solution. So, ang sagot talaga dito ay letter D. Pero kung hindi alam na ganito nga yung solution, okay lang. I-apply natin yung 4 na steps. So, una, isulat in this form yung given na differential equation. M dx plus n dy equals 0. So, malinaw na ito si m, yung kapartner ay dx. Ito naman si n, yung kapartner ay dy. And then, pipili ng numbers na isusubstitute kay x at y. Dito gawin nating 2 and 3. And then, kukomputein yung m over n. So, ito si m nga. Substitute si 2 and 3. Magiging 3. Ito naman si n. Isubstitute si 2 and 3. Magiging 10. So, ito na yung step 2. Pwede natin yan gawin sa calculator. So, input lang yung function. Negative. Pag mag-i-input ng variable, press alpha first. Nandito si y. And then, 1 minus x. So, alpha, nandito si x. Divided by x ulit. And then, 2y minus 1. And then, gagamitin natin yung function na to or feature na to ng calculator, yung calc for calculate. So, hihingi siya ng values na x and y and kukomputein niya yung na-input na function. So, 3 si y. So, input lang si 3. Press equal sign. Si x ay 2. So, press equal sign. And then, ito nga yung value. 3 over 10. You can check kung tama yung in-input na function kasi papakita yun dito sa display.
And mukhang okay naman yan. Ito yung M, ito yung N. Okay, so yun ang step 2. Step 3 will involve all the choices. Pero dito, let's just work on the correct answer. Nakita na kanina na ito yun. To save time, we're just going to work dito. So ano yung gagawin dyan? Una, isulat muna sa ganitong form. So basically, i-isolate lang yung constant na yan sa isang side ng equation. So ito na yun. Naka-isolate si C dito sa side na to. Dito naman sa side na to, you can see na it's just a function of x and y. Ito na si big F. And since na-identify na si big F, pwede na natin kunin ngayon yung partial derivative nito with respect to x and with respect to y. So this is still part of step 3. I-evaluate yung f sub x at the same values na napili for xy. Yung 2, 3 pa rin. Okay, paano to gagawin? Una, iset mo na yung value ni y na 3. So sa calculator, input lang yung 3 and then nandito yung store function ng calculator. Nasa taas ng recall function. So to access that, press shift lang and then yung recall, RCL for recall, STO for store. And then, ilagay natin dito kay Y. Nandito si Y. So, you can see sa display na si 3 na punta kay Y. To check that, double check. So, press lang yung RCL and then si Y. So, you can see na yung value ni Y is currently 3. So, okay na. Next step, i-substitute or i-input yung function doon sa numerical differentiation. Meron kasing numerical differentiation capability yung calculator. Nandito yon sa taas ng numerical integration. So meron din yan, pero ang focus nga natin ay differentiation. So to access that, press shift. And then this button nga din niya, pwede nang input yung function na yan. Yung ln ng xy, natural log ng xy, minus x, minus 2y. Yan, just check, make sure na tama yung na-input na function, and then evaluate at x equals 2. Press equal sign, and yung sagot nga is negative 0.5 or negative 1/2. Kagaya ng nakasulat dito. An alternative is, i-substitute mo na yung value ni y na 3. Kasi magdi-differentiate tayo with respect to x. So better kung i-substitute muna si y dito sa function to avoid complications relative sa paggamit ng calculator. Kasi it can only differentiate with respect to x. So, i-substitute muna. So, yung mangyari is, yung ln of xy magiging ln of 3x. As is pa rin si x. Yung 2y magiging 2 times 3 or 6. So, ngayon, function of x na lang yan. And kaya nang i-evaluate ito ng calculator. Of course, we expect the same answer na negative 1/2. Pero let's check na ganun nga. So, papalitan ko lang si y dito ng 3. In-access ko lang yung history ng calculator by using yung arrows dito. And then, yung 2y na yan magiging 6. Press equal sign, and yun nga, dapat negative 1/2 pa rin. So, okay na tayo dito sa fx at 2, 3. Ito naman, fy at 2, 3. So, ito yung gusto nating differentiation. Yung buong function, i-differentiate with respect to y and i-evaluate at these values of x and y. Yung problema lang is, ito yung format sa calculator. Yung differentiation ay with respect to x. And unfortunately, there's no way of changing that. Dito with respect to y kasi. Also, dalawang values meron dyan. Ang kaya ng calculator ay isang value lang. For x lang. So, yung gagawin ay replace x by 2 muna. Kasi
constant naman si x relative sa differentiation na with respect to y. So, pwedeng i-replace na siya ng value niya na 2 the way na ginawa kanina na replace si y ng 3. So, ganun din dito. Palitan ng value niya si x which is 2. And then yung mangyari is a function of y na lang. And evaluated at y equals 3. Lahat y na lang. But sa calculator nga ay x yung variable na ginagamit. So, paano yun? Okay lang. Isulat lang si y as x. So, magiging ganito ngayon yung function. So, lahat na yan x, function of x, differentiation with respect to x, evaluated at this value of x. So, input natin yan sa calculator. Again, i-access ko lang yung history. I-edit ko lang kung ano yung meron na dito. Delete yan, 2x na. Delete, minus 2. Delete yung 6, magiging 2x. And then, evaluated at x equals 3. So, di-delete ko yan, papalitan ng 3. Press equal sign, and ito yung sagot. Negative 1 point blah, blah, blah. In fraction form, ito yun. Negative 5/3 din yan. So, alam na natin yung fx, fy. I-divide lang sila to complete step 3. Divide sila and ito yung value. And then we go to step 4. So, i-match lang. I-match yung value na yun doon sa m/n. You can see the same. That's because we worked on the correct answer. Pero pag ginawa natin yun for the other choices, kinumpute yung fx/fy nila, expect na hindi yun magmamatch dito sa m/n, sa 3/10. But let's just say for some reason, 3/10 din yung na-compute sa isa pang choice. So, pareho na sila ngayon. 2 or more of the choices. Parehos yung value nito. Pag nangyari yon, ang gagawin lang, palitan lang yung a and b na napili, yung values for x and y. And then just go through the steps again from step 2, 3, and ulitin lang yun. Hopefully this time, unique na yung magiging values ng mga to for the choices. And then, isa lang yung magmamatch dito sa m/n. And kung ano mang choice yung nagmatch, yun na yung tamang sagot. I-apply natin ang 4 na steps dito para ma-solve yung differential equation na to. Letter B talaga yung sagot dyan. We can check. I-solve mo na yung y dito. Kunin si y prime. And then i-substitute yung mga yan doon sa differential equation. By definition, yung solution will satisfy the differential equation. So doing that, ito nga si y prime or dy/dx, ito si y. Simplifying, you can see na nasatisfy yung differential equation. The equation is true. So that confirms na ito yung tamang sagot. Ngayon, i-apply na natin yung 4 na steps para mapakita na ito talaga yung sagot. So, unang step, isulat sa ganitong form yung differential equation. Yung m dx plus n dy equals 0. So, dito, ito si m. Si n ay negative 1 lang. And then, pipili ng values for x and y. And then, kukomputin si m/n. Dito, napili natin na pareho 2. Yung value ni x and y. So, iso-substitute yan dito kay m. Magiging ganyan siya. Si n naman negative 1 lang. So, negative 3 yung value ni m/n. So, yun yung step 2. Next, step 3 will involve all the choices. Pero, to save time, we're just going to work on the correct answer. Ito yun. Ano yung gagawin dyan? Isulat muna such that naka-isolate yung constant sa isang side ng equation. And kung ano man yung matira dito sa kabilang side, yun na si big F. Kasi function of x and y yan. So, yan na si big F. And once na-identify na yung function, pwede nang kunin yung derivative with respect to x and with respect to y. Ito yung with respect to x. So, ano yung nangyari kay y? Sinubstitute na yung value na 2. So, naging 2x na yan and ito as is. So, function of x na lang to. Pwedeng input sa calculator.
Note na i-evaluate at x equals 2. Let's confirm na negative 6 ngayong sagot. So may numerical differentiation capability, yung calculator, nandito yon. So input lang yung function x raised to 4 divided by 4, evaluate at x equals 2, should be negative 6. So tama yan, negative 6. Next, yung f sub y naman, derivative with respect to y. So substitute muna si 2 dito sa function. Ito magiging 2y. Ito magiging 2 raised to 4, 16 divided by 4 is 4. So ito na yung function. Function of y na lang siya. Lahat y na. Pwede na sanang input sa calculator, except sa calculator ang differentiation ay with respect to x. And there's no way of changing that. Pero okay lang, isulat lang si y as x. So yung 2y magiging 2x minus 4, and dito i-evaluate yan at y equals 2, pero sa calculator it's x equals 2 plus equal sign, so yung sagot nga ay 2. Okay, ngayon na alam na natin si fx at fy, divide lang sila. And yung sagot ay negative 3, nag-match doon sa m over n. And that's because we worked on the correct answer. Pag ginawa ito sa ibang choices, expect na hindi yan magmamatch. Now, there's actually a more direct way of doing this. So, alam na natin yung mga to. We're working on this function. Ito yung correct answer. So, mas mapapadali kung una, iset muna natin yung values. Yung value, isa lang. Ni x and y na 2. Pareho silang 2. So, sa calculator, input lang yung 2. And then, nandito yung store function. So, to access that, press shift. Store, ilagay natin sa x. Ulitin lang yun, 2, shift. Button na to, y. To check, recall natin, RCL. Okay na si x, 2 yung value. Si y, ganun din. So, pag nagawa na yon, ito naman, sulat na to in one line lang. And makukuha agad yung sagot. Unlike kanina, ginawa natin yan step by step. Ito muna, and then ito. This time, pwede natin yan gawin in one step lang. Or isulat in one line sa calculator. So, notice na ito, yung buong function mismo, pwedeng i-input dito. Okay lang yan kasi i-interpret yung y ng calculator na constant kasi naset na natin yung value niya dito. So, ito magko-correspond dito ngayon. Yung xy na yan, isipin ng calculator na that's 2x. So, this thing is basically nagko-correspond dito. So, negative 6 din yan. What about this? So, notice na pinag-switch lang yung x and y. Well, xy is ganun rin naman yan. Pero to emphasize na pinag-switch sila, isulat natin si y muna and then x. And then yung x raised to 4 magiging y raised to 4. So, pinag-switch lang sila. Now, this is supposed to be the same dito. But is it? We can check. Alam natin yung value dito ni x ay 2. So, and then 2 times the variable na dinidifferentiate. It's the same dito. That's magiging 2 times x. And yung differentiation is with respect to x. So, same yun dito. 2y, yung differentiation is with respect to y. And then what about this? Yung y kasi ay 2. So, ito magiging 4, which is the same doon. And then, evaluate ito sa value ng variable na 2. Dito nga lang yung variable ay y, pero dito ay x. So, yeah, actually, this is the same dito. Because of that, the same pa rin yung makukompute na sagot. Negative 3. Pero dito nga lang parang mas efficient dito kasi direkta nang masusulat sa calculator and parang one step na lang yan. So let's actually input that sa calculator. Input yung buong function xy minus x raised to 4
divided by 4. And then evaluate at 2. So mag-work lang ito kung magkapareho yung value for x and y na gagamitin. So dito naman yx, but it's the same naman sa xy. Minus, and then yeah, basically pinag-switch lang yung x and y. Evaluate ito, yun din, 2 din. And then per equal sign, and it's negative 3. So yeah, negative 3, and ito nga yung nag-match sa m over n kasi nga we work on the correct answer. Sagutan natin to. Ano yung solution sa differential equation na to? So gagamitin lang yung 4 na steps. Letter A talaga yung tamang sagot. Pakita natin na ito nga yun yung tamang sagot. Sulat muna yung given na DE this way. So si second pinalitan lang ng cosine. Reciprocals lang naman sila. So ganito. Mas convenient kasi si cosine mas convenient kasi sa calculator may cosine. Walang second. So ito na yung differential equation, and then isusulat siya in this form, mdx plus ndy equals 0. Ito yung first step. So yung m is just y and n is negative cosine x. And then yung step 2 ay pipili ng values for x and y. Yung ab. Dito 0 and 1 yung pinili natin. And then isusubstitute dun kay m and n and i-divide sila. Dito yung sagot ay negative 1. Kasi yung m is just going to be 1. 1 lang naman. But yung denominator, negative cosine of 0, that's negative 1. So negative 1. Okay. Next step will involve all the choices. Pero like before, dito lang tayo mag-work sa correct answer to save time. Ano yung gagawin dyan? Isusulat that in a way na naka-isolate yung constant sa isang side ng equation. So ito na yun. And function of x and y na lang dito sa side na to. Yun na si big F of x and y. Pero second and tangent yan, mas convenient kung isusulat natin yan na in terms of sine and cosine. So ito na yun. Konting trigo manipulation lang. And then, yeah, ito na si big F. Pwede na natin kunin si fx and fy. Ito si fx. So, sinubstitute muna dun kay y. Yung value niya na 1. So, naging cosine x na lang yung numerator. As is yung denominator kasi wala namang y dyan. And then, function of x na lang to. And then, pwede nang i-input sa calculator. Yung sagot will be negative 1. Let's say na ganun nga. So, by the way, magko-compute dito ng cosine and sine. So, make sure na nakaset to radians yung calculator. Right now, may naka-display na R. So, okay na yan. But, kung hindi, nandito yan sa setup. So, press shift lang, setup. Select 4 lang for radians. Kung gusto naman ibalik sa degrees, 3. Select 3. So, okay na tayo. Pwede nang input yung function na cosine x divided by 1 plus sine x. And then, i-evaluate ito at x equals 0. Press equal sign and negative 1 nga yung sagot. So, yun na si fx. Fy naman or f sub y. So, i-substitute mo na yung 0 doon. Cosine of 0 is 1. So, y na lang yung numerator. And then, sine of 0 is 0. So, 1 na lang ang denominator. So, basically, y na lang yung matitira sa function. And then, hindi na kailangan ng calculator para i-differentiate si y kasi 1 lang yan. So, ito na si fx, ito si fy. Divide sila. Yung sagot ay negative 1. Nag-match doon sa m over n kasi nga, ito yung tamang sagot. Kung ginawa natin ito, kinompute si fx over fy for the other choices, hindi yan magmamatch dito sa m over n. Now, there's a more direct way of dealing with this particular differential equation na
explicitly sinulat yung dy over dx. Since alam na natin na ito na si dy over dx, hindi na kailangan i-identify si m and n. Pwedeng evaluate na yan agad at two chosen values. At chosen values for x and y. So gawin natin same pa rin, si x ay 0, si y ay 1. So substitute lang doon. Yung derivative dy over dx magiging 1. And then yung gagawin ngayon, computein din yung dy over dx ng mga choices. But just like before, let's just work on the correct answer. Ito na yun. Computein natin yung dy over dx neto. And we're expecting na magmamatch yan dito kasi nga ito yung tamang sagot. Una, kailangan mo nang malaman ano si c. To do that, substitute lang yung 0 for x and then yung 1 for y. And then, ang makukompute na value ni c ay 1. Once alam na si c and si y alam na, kunin na yung derivative. So, ito ngayon ang gusto nating computein, yung derivative ni y. Si y is just 1 times secant x plus tangent x. And then evaluate ito at x equals 0. And that's something na kayang gawin ng calculator. Yung secant, isulat lang yan as 1 over cosine. 1 divided by cosine. And then plus tangent. I-evaluate at x equals 0. Nagkulang lang ng parenthesis dito. Okay, yung sagot nga ay 1. And nagmatch doon as expected kasi nga ito yung tamang sagot. Pag kinompute ito, yung dy over dx, for the other choices, then hindi yun magmamatch dito. So, ito yung mas direct na way. And pwede lang to pag makukompute yung dy over dx ng mga choices and yung dy over dx ng given differential equation. That's not always the case. Sagutan natin to. What is the differential equation of the family of parabolas having their vertices at the origin and their foci on the x-axis? So this time, yung given ay yung solution. Actually, it's not directly given, pero that's the idea. And yung inahanap ay yung differential equation. Yung mga choices ay differential equations. So sabi sa problem, family of parabolas, ito yung equation, y squared equals 4ax. Yung naka-square yung y, hindi yung x kasi nakahiga. Yung mga parabola na to, nasa x-axis, yung foci nila. And yung a, yun yung parameter na magsasabi kung anong specific member ng family. And also, yung sign niya, yung magsasabi kung parabola ay naka-open to the right or to the left. Kung positive si A to the right, kung negative si A to the left, mag-open si parabola. So, yeah, ito yung solution. Pinapahanap yung differential equation. Ito na actually yung sagot. Paano natin mapapakita na ito talaga yung sagot? Yung idea lang ay computein yung dy over dx neto and also yung dy over dx neto. And dapat mag-match sila. So para makuha yung dy over dx ng given, solve for y muna. So get the square root of both sides of the equation. And then evaluate yung dy over dx at chosen values. Gawin natin 1 si a. It's just a constant. Mas convenient kung 1 ang pipiliin nating value ni a. And then, why not 1 na rin si x? So, pag in-evaluate ito sa calculator, yung sagot will be 1. Pakita natin na ganun nga. So, i-input yung function na 4x na lang kasi 1 naman si a. And then, evaluate at x equals 1. Yung sagot nga ay 1. So, ito na yung dy over dx na associated dito sa given. Computein din yung dy over dx ng mga choices. Pero dito, we're just going to work on the correct answer.
And then, we're going to show na yung dy over dx neto will match. Yung 1 din na yan. So, solve for dy over dx. Kunting algebra lang. Ano ngayon si y? Ito yon, palitan si y. And then ngayon, evaluate ito at x equals 1 and a equals 1. And yung sagot niyan will also be 1. So, nag-match sila. Kasi nga ito yung tamang sagot. Pag ginawa ito for the other choices, kinumpute yung dy over dx, hindi yun magwa 1. So, ganun lang yung technique. What if ganito naman? So, binigay ulit yung solution. Pinapahanap yung differential equation. But this time, second order na yung mga differential equations dito sa choices. Okay lang, kaya pa rin ito. Yung gagawin lang ay pili muna ng values for C1 and C2. Gawin natin 1 si C1 and 2 si C2. And then, yung idea ay kukomputin si Y, then si Y prime, and then si Y double prime. And then, isusubstitute doon sa mga choices. And then, kung ano yung magiging true, ano yung nasa-satisfy na equation, yun yung differential equation na hinahanap. That's the basic idea. So, let's do that. Computin mo na si Y. Pili ng value for X. Kung saan natin i-evaluate si Y, Y prime, and Y double prime. Dito, 3. Yung piniling value. So, computin mo na natin si Y. Y is, input yung function, yung X, plus 2 e raised to x. Yun yung function. And then we can use yung calculate function na yan ng calculator. Hingi siya ng value ni x. 3. Press equal sign and kukumputin niya yung in-input na function. So ito nga, 43.171. Store ko to sa A. So press shift. Store A. Nasa A na siya ngayon. Next, computin naman natin si y prime. So, input ulit yung function. Evaluate at x equals 3. So, nandito yung numerical differentiation. Input yung function. E raised to x. I-evaluate at x equals 3. Press equal sign, nandito nga yung value, yung 41.171. I-store ko to ngayon dito sa B. So, press shift. Store dito sa B. Okay na yan. Next, y double prime. Para makuha si y double prime, walang ganun kasi sa calculator. So, gagamit tayo ng formula. Ito yung central difference approximation ng second derivative. Notice na mga first derivatives lang yung nasa numerator, and ito yung kayang computin ng calculator. Dito, ang pinili nating delta x ay 0.001. And then, ganun pa rin yung value ni x3. So, yung first term dito sa numerator is yung first derivative evaluated at 3 plus delta x. Yung value ni x plus delta x. Ito naman, second term is yung 3 minus delta x. So, computin natin yan sa calculator. So, evaluate ito at 3.001. Yung sagot is 41.211. I-store ko to sa C. Press shift, press store, press C. And then, this time, it's 2.999. Press equal sign. Store natin ito sa D. Anyway, alam na natin na yung first term ng numerator nasa C. And then, yung second term nandito sa D. Subtract natin sila. Press alpha para ma-access si C. Alpha din para ma-access si D. So, ito na yung numerator. And then, i-divide natin ng twice of delta x, which is 0.001. And then, ito na yung y double prime. 40.171 nga, kagaya ng nakasulat. I-store ko to ngayon dito sa E. So, tandaan lang kung ano yung mga nandito sa memory. Alam ko na yung nasa A is si y, nasa B is si y prime, and nasa E ay si y double prime. Kasi yun yung gagawin ngayon, isusubstitute yung mga values nila doon sa lahat ng choices. Pag sinubstitute dito sa A, yan yung sagot. Dito sa B, yan yung sagot. Sa C, sa D, yeah.
So, sa mga to, makikita na yung nag-match yung left-hand side and right-hand side, yung letter A. Nung kinompute natin ito, close to 0, kasi dapat mag-0. So, ang sagot talaga letter A. Yung letter B, malayo sa 0, ito yon. Lalong malayo naman for C and D. So, letter A yung sagot. Now, let's actually compute yung mga values na yan sa calculator. So, i-input ko lang yung function na yan. So, x minus 1 multiplied by y double prime na alam ko nandito sa E. So, press alpha to access yung E. And then minus x times y prime na alam ko nandito sa B. And then plus y na alam ko nandito sa A. Press calculate ngayon para input natin yung value ni x na 3. Then press equal sign. Si E okay na, hindi na babaguhin. Si B and A okay na. So keep on pressing equal sign until ipakita yung sagot na ito. 1.342 times 10 to the negative 5 or what you see here. So yan si A. Si B naman, ang pinagkaiba niya sa A ay plus ito. So i-edit ko lang yung function. Delete, gawing plus. And then pwede nang i-shortcut kasi nakastore na si x. Actually, nakastore na yung mga values na yan. Lahat. So, pwede nang direkta dito sa equal sign. And yung sagot is 80.342. And then, si C naman, yung pinagkaiba is plus yan. And then, minus yun. So, i-edit ko lang. Minus yan. Plus yan. And then, equal na. Equal na agad. So, ito nga yung sagot, 247.026. And finally, lahat na plus yung letter D. So, gagawin ko lang plus ito. Press equal sign. And yan nga yung sagot. So, ang nagmatch lang is letter A kasi yun yung correct na sagot. Now, what if, baliktarin natin, what if ito yung given, a differential equation na second order, this time second order, and pinapahanap yung solution. Let's use the same differential equation na alam na natin na ito yung sagot. So, nagpalit lang ngayon. Ito na yung given. And then, mga y's na yung choices. Alam natin letter A yung sagot. Pero, how do we handle pag ganyan naman? Well, basically, same pa rin. So, work on the choices this time. Kunin yung y. Evaluate at chosen values for C1, C2, and X. And then, using the same values, kunin din si y prime and y double prime. Yung idea is to substitute dito. And kung ano yung masasatisfy yung differential equation, yun yung solution, yun yung correct answer. Kasi by definition, yung solution will satisfy the differential equation. So yeah, ganun lang. Now, nagawa na natin ito. Kanina, na-compute na si y prime, and si y double prime. Pag sinubstitute yan dun sa given na differential equation, then masasatisfy yung differential equation. In other words, magzi-zero yan. Left-hand side will match dun sa right-hand side. So that's it.